Psalms 119 verse 103. Sabi sa dining, how sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Tando ko nga ang pulong ba, i-compare siya nga mura siya og honey nga tamis siya sa atong matilawan. Naka-remember ko sa life study sa Jeremiah mga igsoon sa verse nga 23 to 28 to 29. Yun ito nga, the word of Jehovah compared. I-compare siya sa grain of wheat, sa fire o kining sa hammer. Sa grain of wheat daw, sa grain, di siya nga, it is to dispense His life and to nourish us. Pero katong fire, kura tong fire, kay kalayo siya nga mo burn ba? Iyahang sunugon ang tanan natong murag confidence. Kada bang atong ikag ba nga natural. Then sa hammer, bisan tulog gahi kita mura kuno tagbato, pero ang pulong niya mura siya hammer nga mo break us to. Iyatang bukon mga igsuon. Muna pasalamat ta sa Ginoo aning pulong nga atong kapahimuslan mga igsuon. Kung tanaw nato ang uluhan din ingon nga dunay gyoy maayo nga yuta. Kining goodland mga igsuon imong tanawon balik lang ta ba sa nanging ipa. Before sila miabot sa goodland, miagi sila sa nasa Ehipto, nasa Kamingawan, then miabot sila sa mga ngayuta. Sa nasa Ehipto mga isunduna sila pagkaon. Ang ilang pagkaon mo tong Passover lamb. Then nasa sa journey sa Kamingawan, ang ilang pong gikaon, katupong mana nga mahulog sa yukos buntag. Bumataw mo mga igsoon, og dugay ka mumata, then ug kana po mabintaha kay ka nga karon buntaga kay malanay man eh. Daghano na ko ni kuha kay na lang ugma dugay ko mumata. Karon kay di man pod pwede. Kag imong taguan, uluron man pod. Di ba sama ko ani mo na inadlaw gyud. Ang punto mga igsoon, pag abot na sa mga yuta, nindot kayo kay silang tanan, they have their own portion. Amen mga igsoon. Doon na sila portion. Doon na tagsa-tagsa, doon na bipahat. Wala misulod sa mga yuta nga wala yung may pahat. Tanan na ay pahat. Pero katong gi-share sa igsoon ganina ba dito atandog ko panahon ni Naomi, yun ani mga igsoon. Sa church life do nato, dili ta na panahon mura og kanang lively kaayo, dili ta na panahon nga grabe yung dasig kaayo. Dunay panahon nga doon na ba, doon na mo kay time, miabot sa kanaan nga doon ay tagutom, doon ay famine ba? Kato si Naomi mga isinani ang lesson ba kay? Pag abot ni Naomi, pag nasa ilang kasinatian na, doon na may tagutom, ang ilang gibot, miambog sila sa Moab. Pag ambog sa Moab, 10 years after, kung sa'yo nahitabo, namatay ang bana ni Naomi, namatay tunduhan niya kaanak. Yakin sa'y nagpabilin sa mga yuta, ang nagpabilin na bless sila mga igsoon. Ang point nga nato igsoon, ang point aning niya, ang bulahan tong wala bibiya sa maayong ayuta. Okay. May tama to si Naomi, kaya nakabalik buhi man. Nakatong nangamatay na. Nga nakabalik. Kung nakapigi kayo, salamat sa Ginoo nga natas may yuta mga igsoon. Yakingon din ang maayong yuta, doon natay pahat. Nga, aside sa doon natay pahat, nga mo si Kristo nga malangkubon sa tanan, ang pinakauna sa title, Enjoying the All-Inclusive Christ. Bisan tug na kay pahat, doon natay pahat, nga mao si Kristo nga malangkubon sa tanan, o kulang tag-enjoyment, oh Lord. Sa amo bitong gitunan gapon sa Kalindian, abot na to sa life study sa Colossians. Ito ba? Sa Colossians 2:18. Ang ingo dito, sa point nga, let no one defraud you. Wala untay makalimbong ninyo o dili mo malimbungan. Mga igsoon, doon ay daghang butang nga malimbungan ta. Kaya ang Roman numeral 2 ingon dinhi, God called us with a purpose. Ang tumong niya is to enjoy the all-inclusive land. To enjoy the all-inclusive Christ. Ato ito sa training ba, naka-remember ko yung siya nga, Satan does not frustrate us in believing the Lord. Si Satanas, wa siya'y nahimos pagtuos Ginoo. Pagtuos Ginoo, nadawat na nato iyang kinabuhi. Pwede ba rin kuno ta makabaton nga mawa, di man na mo i-teaching nato. Pagtuo na to, doon na tayo Diyos nun nga kinabuhi. Pero ang trabaho ni Satan is to distract us from enjoying of the life that we receive after we believe from the Lord. Unang salamat sa Ginoo nga doon na tayo Diyos nga kinabuhi mga igsoon. Unang ingon pa ito sa life study nga muna enjoy, tanawon kuno nato tong bibiya sa church life. Unsa man kuno'y pinaka main reason ang hinungdan ba nganong bibiya sa church life. They left the church life because they did not enjoy Christ as the good land. Kung di nato mapahimuslan ning ano mo gani. Sa ato kasi di ta ma-enjoy sa church life mga igsoon, mangita taglaing kalingawan. Amen mga igsoon. Dapat di ka ma-enjoy ba? Di ka ma-enjoy igsoon kay bigkel man eh. Di ko ani kay di ko gani para make taste. Ani na istoryahan ko kan mura ka ang imo buhaton mangita ka laing kalingawan.
Nga pagmangita ka kalingaw nung sa imong tabo. Daunda ang imong pagpahimong sa church line. Then, week, luya ba? Muna salamat sa Ginoo nga gidasig ta dinhi nga atong enjoy ang good land mga igsoon. Si Pablo sa naisgutan man ang Book of Colossians dinhi, ang pinaka-rason, main reason ni Pablo nga nang gisulat niya ang bason sa Colossus, isa nga is to rescue the saints from Colossae or from the fraud. Luwason ba ang mga magtotoo sa Colossae gikan sa mga paglimbong? Then ikaduha, to preserve them from the enjoyment of Christ in the church life. Muna salamat sa Ginoo nga nata sa church life mga igsoon. So sa church life, we enjoy unsay na paymo sa mga igsoon, enjoy pud nato mga igsoon. Nya dinhi ginibang point dinhi katong new route o kining mo-bother sa tuwa. Sa video tip training ani, kada kuno yung indicator nga wa kita ka-enjoy, kaya dili kuno ta ma-bother sa mga sa gagmay lang nga butang. So, iring ba nato, iro na to, sikaran gina madugay, di ta ka-enjoy. So, pamilya na to, dali ta makon ba, mapikil ba? Pero kanig, naka-enjoy ta, praise the Lord, di ta dali matandog o mabother sa uban nga ginagmay nga mga butang. Nya, gingon sa Tuigsol, katong new route ba, di gina ko to malimtan, kaya gingon Tuigsol nga, kada ating gamay na to nga pag-ampo, mo din ay, new antende route nga, pang lingkod ba nga ugat, gamoy mo absorb sa kadato mga igsoon. Sama ko nung pananglit kaya mo ampo nagkagamay. Ginagmay lang, Lord, thank you for this morning. Lord, thank you, Lord, that we have life. Thank you, Lord, nga imo kong gi-preserba. Ikaw naghatag og kalig-on para makaalaga. Sa ginagmay nga pag-ampo, mo na maka-absorb nato mga igsoon. Di ba? Ang one of the meaning of prayer is to absorb God. So kung kulang ta pag-ampo, oh Lord, but pasabot, nakulangan ta pag-absorb sa Diyos. Nga naman, ang pag-ampo ni mga igso, mo di ang pag-absorb nato sa Diyos. Manang imong bilhin mo, take time, hatag itaog panahon, igo nga panahon nga mo, doon sa Ginoo mga igsoon. Muna nga, kini pumutanga, nagdepende na po na sa atong pagkakita mga igsoon. Muna nga, ang yuta nga na nato, itong sa atong igsoon kanina, depende sa atong panganto ani nga yuta. Pero ang punto, tanang butang na depende gid sa yuta. Muna nga, kung atong tikado ng yuta, praise the Lord, doon nag-produce nga atong ma-enjoy. Kaya panahon sa Children of Israel, once they entered into the good land, bihunong tong paghulog sa mana, sa dihang nagkauna sila sa produce of the land. Now, di ka mo enjoy, so may mong kaunon, bihunong naman ang paghulog sa mana. Muna nga, we need to tell the ground. Muna nga, salamat kay Ginoo, natay portion aning hayuta, tatagusan nato, ato lang, tikaron yung portion nga na nato mga igsoon. Kung ato ni tikaron, praise the Lord, doon ay produce nga ato ma-enjoy, then praise the Lord, para po di sa pagtukod sa lawas sa Ginoo mga igsoon. Muna, balik ko nato, kitang tanan, doon natay portion. Atong enjoy ang portion nga na nato mga igsoon. Yan, dili, ato igsoon, dili nato tugutan ang butang makapalimbong nato sa pag-enjoy sa Ginoo. Usama ko na butang makapalimbong, trabaho ba? Negosyo ba nato? Kung sa may atong gi-absorb ba? Karong panahon na. Pero siya nga, kini mga butang are temporary. Pero ang gusto sa Ginoo, ato siyang i-absorb, matag panahon sa pagpahimulos niya mga igsoon. Nang salamat sa Ginoo aning balangkubon sa tanan nga Kristo. Mao gyud ang maayo nga yuta mga igsoon. Praise the Lord.